Pag-upo ay naitalaga naman sa kanyang pwesto bilang chairman ng House Accounts. Itong si Presidential son at Congressman Paulo Duterte. Hanip. Siya mamamahala ng pera ng Kamara. Ba't hindi nyo sa bangko ilagay yan? Pamalain nyo bangko. Kailangan pamilya eh. Pamilya masusunod. Family Corporation. The House of Representatives is a family corporation of the Duterte clan. Yun eh. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Timo, immediately, dalawa ginawa ni Velasco. Pinapasok isa pang aso ng Duterte. Na wala namang gagawin. Wala namang alam yan eh. Kaya magtataka kayo, no, yung Kongreso, para mga classroom lang ng elementary na nakaupo ron, kakawalang gana. Tapos ang nagsasalta yung mga may gatas pa sa nguso, na naging congressman dahil mayaman, nabibili yung party list, nabibili yung COMELEC. Sino yun? Si Romero. Di ba? Yun yung taga kagat ni Velasco nung una eh, di ba? Sa pangkat ni Caldero, mga kaibigan. Wala akong makitang dignidad eh. Doon sa mga membro ng Kamara, nakakawalang gana itong bansa natin. Kakaroon tayo. Sabi ko nga kahapon, bakit hindi magkakaganyan? Lalo na dyan sa hanay ng mga party list na yan. Party list na nga lang ang tinakbuhan. Binili pa yung COMELEC eh. Hindi totoong mga nanalo yan eh. Di ba? Hindi mga ibinoto kahit party list. Di ba? Binoboto mo sa party list yung organization. Sipin mo yung 2% of the total votes cast, yun lang ang kailangan mo. Sa kabuuan boto ng mga boto, kabuuan ng mga boto, kukuha ka lang ng 2% doon. Halimbawa, 100 ang botante, nakakuha ka ng 2 boto, abay, pwede ka ng congressman. Ganun yun, ibig sabihin nun. Doon na lang hindi pa sila nanalo. Titiyakin ko sa inyo. Mga kaibigan, kahit pabuksan natin ang mga balota, ba't di yan ang buksan nyo? Di ba? Mga animal ito eh. Itong, sipin mo, nakikisali sila sa mga debate, kung ano-ano. Hindi sana masama yun. Kung yung debate patungkol dun sa issue, o anuman panukala, na may kinalaman yung kinakatawan mong party list. Halimbawa, senior citizen party list. Ano ba pinag-uusapan dito? Issue ba ito na mayroong kinalaman para sa interes, kapakanan ng mga senior citizen? Wala eh. Politika eh. Kaya nga, mga kaibigan eh. Nakapagtataka ngayon lang yan. Dati hindi pinapoporma yan eh. Sipin ninyo, pati pork barrel niyan, equal. Kung ano yung karapatan ng isang regular congressman, yun din ang kanila eh. Sipin mo malaking katarantaduhan itong ginawang ito sa mga party list. Kaya hindi, sino maniniwala dyan? Natatawa ako doon sa mga talumpati ni Velasco. Sila daw
Ewan ko, may sinabing honorable daw sila eh. Naku po, mga kaibigan. Ito, tignan ninyo. Sino ba gumawa ng problema dyan? Hindi ho ba sila? Si Digong nyo, tsaka itong dalawan to. Kasama na yung pamilya ni Digong. Kasi sila pala nagpapasya kung sino ilalagay dyan. Kita ninyo, pumunta rin kay Sara. Pagkatapos, hindi kontrolado naman ngayon ni Paulo Duterte yung pera ng Kamara. Di ba? Basta pera. O di, hindi ka po pwede dyan kapag napansing ikaw hindi nila makukuha sa lokohan. Lalo na sa eleksyon. Ito'y paghahanda na ito Mga kaibigan, para sa presidential bid ni Inday Ambisyosa sa Duterte, Sara Duterte, na naging anak lang ni Presidente Duterte. Akalain nyo, naging na siya, presidentiable. Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Di ba tayo nga nagsasabi nung unang ginawa ni Cayetano yan? Di ba? Yung nag-resign daw siya. Ano sabi natin ba? Baguhin ninyo yung ginawa ni Cayetano. Di ba? Gumawa kayo ng paraan. Ito naman, naisip nilang paraan siguro dahil plano na nila to. Suportado si Velasco nung di ba? Sinasabi natin nung una pa lamang, si Sara Duterte nasa likod niyan. Di ba? Hugpong ng panggagago, pagbabago, mga kaibigan. Katakot-takot ang pasalamat ni Velasco sa pamilya. Sana kung kay Presidente Duterte lang, kahit na nakialam, di ba? Sinasabing hindi raw sila nakialam. Hindi. Lahat pinisalamatan niya. Si Sara, si Paulo, di ba? Lahat, buong pamilya. Ang nangyari po dito, from one dynasty to another. Akala niyo ba si Cayetano lang ang dynasty? Si Velasco, dynasty rin yan. Ang sinasabi lang natin, yung Kongreso, yung mga politiko, kita naman ninyo, bakit hindi gugulo eleksyon dito? Kung sila magulo. Di ba? Logic yun Mga kaibigan sa kanila nagsisimula Nagbibilang si Cayetano ng supporter niya at pagka pinagsama mo yung supporter niya sa kwenta niya tsaka yung kwenta ni Velasco, lagpas ang bilang sa miyembro ng Kamara. Dagdag bawas Talagang ginagawa nila yun di ba? Pati sa eleksyon. Bueno, iwanan na po natin yan at masasabi lang natin, bye-bye, Caldero. Bye-bye. Isipin mo, kahapon lamang speaker ka. Pagpasok mo ulit dyan, kung papasok ka pa, karaniwang ka na lang. Palibasa, hindi kayo inelect, di ba? Hindi nyo kasi sinunod yung proseso Yun yung sinasabi natin, marami sa kanila, hindi naman ibinoto Di ba, ang laki ng protesta ron sa Taguig nung nakaraang eleksyon. Protesta laban sa kanila, mga kaibigan. Dinaya yung eleksyon dyan sa Taguig. Hindi ba naglabasan ng mga tao dyan? Tinakot lang yung mga tao, mga kaibigan. So yun po, Kaya nalilate ang gobyerno dahil marami sa nakaupo, hindi talagang inihalal ng taong bayan. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire.
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Itong yung isang universidad, ito dapat ipaliwanag to ngayon ng DepEd at saka ng Commission on Higher Education. Kasi po, doon sa Cotabato, yung isa pong paaralan dyan, ay merong kasalukuyang petisyon. Pinipetisyon po yung paaralan dahil po sa paniningil ng higit sa dapat nilang singilin. Lalo na nagtaas sila ng tuition fee. Unang-una, nagtaas ng tuition fee. Pagkatapos, lahat ng klase ng paniningil, hiwalay sa tuition fee, kinukolektahan pa yung mga estudyante. Sipin nyo, laki raw ng itinaas nito sa tuition fee. Pero hindi nakalagay dito sa petisyon kung magkano yung in-increase na tuition. Basta sila may online petition ngayon. Hanapin ninyo yung Notre Dame of Marble University. Ito'y sa Kwan ito sa Cotabato kung di ako nagkakamali. Ang sabi ho dito, ito'y sulat dun sa petition. Dear Notre Dame of Marble University, as COVID-19 continues to cripple our basic societal structures, we have reached a vital crossroads that can determine many gifted young adults' futures. As of now, the students, their parents, face the problem of paying for the tuition fees for the upcoming midterm. Yan, ang mga estudyante, mga magulang ay naharap sa malaking problema sa bayarin sa tuition para sa midterm. Many have voiced out their frustration. Marami na dismaya sa pamamagitan ng social media, Twitter, Facebook. Dahil nga po sa ginawang pagtataas ng tuition fee at kung ano-anong sinisingil ngayon sa mga estudyante. Isipin ninyo, ito hindi tayo nagkamali nung simula doon sa online class, di ba? Lahat sila online, pati sila rin Online ito Online class ito Alam ba ninyo, sinabi ko noon baka pati internet kumita pa yung yung eskwela Kasi halimbawa, magkano bayad mo sa internet? Di ba? Halimbawa, 2,000. Sige mo na, 2,000, 3,000 a month. Kung maganda yung serbisyo ng internet mo, naka-wifi kay lahat doon. Ngayon, kukolektahan mo ngayon, antig magkano yung estudyante. Sana kung purpose mo, kolekta. Wala, hindi mo rin pwedeng kolektahin yun dahil eskwela dapat magbayad nun Dahil sa inyo yun, kayo gagamit nun Di ba? Pero hindi pa ho yun Hindi lamang internet ang sinisingil sa kanila. Nakita ko 400 ang babayad ng isang estudyante. Di, tubong lugaw sila. Mga kaibigan, at saka lahat ng facilities ng eskwela, kung ano-ano, magre-renovate daw sila. Hindi naman sila sa eskwela papasok Paano yung internet ng tao sa bahay niya? Di ba? Ang laking katarantaduhan itong itong online na schooling, mga kaibigan. Ano tawag mo dyan? Ang laking katarantaduhan ito. Pinapayagan na pagsamantala. Alam niyo, Cotabato yan. Di siyempre, probinsya yan, di ba?
na ang mga tao dyan, kundi mahirap magsasakay. Isipin ninyo yan, paano maa-afford ng mga magsasaka na pag-aralin ng kanilang mga anak? Katakot-takot ang sinisingil. Ha? Eh samantalang lalo ngayon na bumaba ang presyo ng palay dahil sa smuggling ng bigas dito sa Pilipinas. Natawag nila importation. Bumaba na ang presyo ng palay dito. Di ba? Kaya ako matagal pa, di ba sinasabi ko sa inyo, pagandahan na ninyo yung Disyembre. O kaya, pinaka huli na, January, wala nang bigas na mabibili rito. Mga kaibigan. Tandaan niyo, sinabi natin, magkakahirap pa, magkakaroon tayo ng problema. Hindi ako manghuhula, pero meron ako mga nakausap. Ngayon, ito sabi nila, ng mga estudyante at mga magulang, as of now, the students and their parents face the problem. Yan. However, in our hearts, these issues have not been duly addressed. We believe that students should only be paying. Ito, paniwalaan niya namin na mga estudyante ay dapat lamang magbayad ng full tuition for the full university and college experience. Kung ano lang yung tuition fee ang dapat bayaran. Kasi sa tuition fee, kasama na lahat dun eh. Di ba? Tuition fee. However, we are all aware that, sabi nila, because of COVID-19, physical classes as of now are hazardous and not viable option. We are very much appreciative of the efforts that NDMU o itong Notre Dame University na to has made through the years to allow us to make use of quality facilities such as laboratories, library, the clinic, the ABR, and the extensive Wi-Fi service that is provided throughout the school grounds. Still, we find it unjust that we are charged the fees for such facilities when we cannot utilize them. Ito sabi, maganda yan. Yang eskwela, meron kayong wifi, meron kayong pasilidad na laboratories, library, kasi merong mga nurse ditong nag-aaral ng nursing the clinic, the AVR, and the extensive Wi-Fi service. Para sa buong eskwela. Pero, sabi, hindi ito makatarungan na kami ang sisingilin at pagbabayarin para sa mga facilities na yan when we cannot utilize them na hindi naman namin magagamit as though we are conducting classes normally. Kasi nga, off-campus ang ang pag-aaral ngayon Di ba? Sa pamamagitan ngayon ng internet. Di ba? Online ang klase. Paano sila makakapunta ron? Hindi naman nila gagamitin yun Bakit sinisingil sa kanila? Bukod sa tuition fee ay sinisingil sila. We also put into question, sabi the other miscellaneous fees that we are being required to pay for such as the electricity. Isipin mo yung pati kuryente. Mga kaibigan, at saka yung mga cultural and sports-related events, hindi nga pupunta ron sa eskwela Sa bahay nga sila mag-aaral Talaga walang ya itong mga nakaupong ito sa DepEd. Alam kaya nila ito? Palagi ko alam nila ito Isipin ninyo, sa kalagitnaan ng pandemya na napakaraming nagdurusa,
Itataon mo yan. Para kayong Meralco, hayop kayo ha. Di ba? Kasing hayop nyo na, Meralco. Oh, yan ang masama eh. Mga kaibigan eh. Lahat na lamang dito, pinapayagan ng gobyerno na pagsamantalahan ang mamamayan. Isipin ninyong pagsasamantalayan. Walang ginagawa ang gobyerno. Sabi ko nga kanina, mabuti pa yung sigalot dyan sa kamera na sila gumawa, natapos nyo na. Pero mga problema ng bansa natin, problema ng mga mamamayan, hanggang ngayon, wala kayong nalulutas. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ito pa ho babasahin ko lang yung online petition nila. We cannot deny the quality education the institution has provided us. But we must not forget the fact that this university has been established under the charism of Saint Marceline Champagnat. And we must, ibig sabihin Catholic school ito. Mga kaibigan, sectarian school. Bakit nga naman itong mga, kung sino pa yung pinatatakbo ng simbahan, yung pa mga mahal maningil ng tuition fee at nagpapahirap sa mga tao, nagsasamantala. Hindi ba ang daming nagsamantala ngayon sa pandemyang ito, pinagsamantalahan ng PhilHealth, ospital, mga may-ari ng ospital, kasabwat ang PhilHealth. Isang araw ka pa lang sa ospital, 400,000 na ang bayad ang babayaran mo, ang billing mo. Tapos ilalagay kang COVID kahit hindi ka COVID. Para yung 750,000 makuha nila, iba pa yung sisingilin sa'yo. Diba? Kukolektahin nila yung sa PhilHealth, automatic. Mga kaibigan, ang Meralco, lintik po ang tubig. Sabi nga ang tubig pala sa ibang bansa, lalo sa Canada, libre ho kami tubig dito. Wala kaming binabayaran sa tubig. Talaga naman tayong walang dapat bayaran kundi serbisyo . Pero pag binasa mo, billing mo kung ano-ano. Di ba? Sapagkat ang tubig, walang nagmimiyari niyan . Lahat tayo may-ari ng tubig . Di ba? Kaya nakita ninyo sa mga bansang meron langis, yung mga may langis na bansa, ang mga tao dyan, kasama silang nabubuhay, binubuhay sila ng gobyerno. Kaya mga tamad dyan, yung mga Arabo, di ba? Paano? May may tinatanggap yan . Mula sa gobyerno bilang kita sa langis. Mga kaibigan. Kaya ang gasolina ron, mas mahal pa ang tubig doon kaysa sa gasolina. Mga kaibigan, mura, mabibili mo ron. Kumbaga, serbisyo lang nung gasolina, binabayaran mo. Di ba? Mga kaibigan, tubig, wala sila kasing tubig doon. Ganun Etong pinag-aawayan dyan sa South China Sea, langis yan . Gustong kamkamin niya ng inchik. Pumapayag si Digong nyo, siya lang ang kikita dyan . Sila lang ang makikinabang dyan. Kaya niya pinapayagan ng inchik dyan. Mga kaibigan, sipin ninyo, gaano kalaking kwarta yan. Kung yan po, dapat ang mga langis dito pinakikinabangan ng Pilipino, katulad sa Brunei. Ang mga tao dyan, may sweldo rin . Galing sa gobyerno . Dahil sa langis. Mga kaibigan, isipin ninyo, di ba dapat ang mga tao rito may nakukuha? Doon sa Malampaya. Sino mga nakinabang sa Malampaya? At makikinabang ngayon?
si Digong nyo eh. Bakit? Eh yung Dennis Uyang may control ngayon nung Malampaya. Mga kaibigan, umalis na yung Shell eh. Oh. Eh itong ang dami raw laman yan langis na yan gustong makuha ng inchik. Kinukuha ng inchik. Ha? Hindi na naman makikinabang ang mga Pilipino dyan. Dapat maginhawa ang buhay ng mga Pilipino eh. Kung paano yung mga Arabo, magiginhawa buhay nun eh. Hindi nila kailangan magtrabaho. Karagdagan na lang yung trabaho sa kanila. Dahil kahit wala silang trabaho, binubuhay sila ng gobyerno nila. Dahil may bahagi silang lahat sa kinikita ng langis. Dapat ganun ang mga Pilipino. Pero wala. Pinagbibili ng leader para sila lang ang kumita. At manatiling busabos ang mga mamamayan. Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Ito nga pala, di ba? Kung yun ngang airline company humihingi ng ayuda sa gobyerno natin ngayon. Isipin mo yan. Yan, bibigyan niya kasi malaki yan eh. Isipin mo yan, ba't hingi ng ayuda? Di lalong dapat tulungan yung mga mahihirap, di ba? Maliliit na negosyo. Kaya sabi ko sa inyo, ang benepisyo, katulad sa Japan, di ba? Para sa lahat. Sa Amerika, para sa lahat. Dito, hindi. Para sa kanila. Mananakaw. Magnanakaw lahat yan. Ako, mga kaibigan. Yun lang, papuntahin ka, kukunin yung pangalan mo. Lahat ng information mo, kukunin. Tapos hindi ka natatawagan. Para daw sa ayuda yun. Di kinuha nila. Ginamit ka lang. Sinensus ka para magamit ka sa pagkolekta ng mga hayop na yan, pag nanakaw na yan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig
ko